Ika-4 na kabanata. At nang sila'y nangagsasalita pa sa bayan, ay nagsilapit sa kanila ang mga saserdote, at ang puno sa templo, at ang mga Saduseyo. Palibhasa'y totoong nangabagabag sapagkat tinuruan nila ang bayan, at ibinalita sa pangalan ni Jesus ang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. At sila'y kanilang sinunggaban, at kanilang ibinilanggo hanggang sa kinabukasan, sapagkat noon nga'y gabi na. Datapwat marami na nangakarinig ng salita ay nagsisampalataya, at ang bilang ng mga lalaki ay umabot sa mga 5,000. At nangyari ng kinabukasan, na nangagkatipon sa Jerusalem ang kanilang mga pinuno at mga matanda at mga eskriba, at si Anas na dakilang saserdote, at si Caifas, at si Juan, at si Alejandro, at ang lahat ng kalipian ng dakilang saserdote. At nang kanilang mailagay na sila sa gitna nila, ay sila'y tinanong, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ginawa ninyo ito? Nang magkagayoy si Pedro, na puspos ng Espiritu Santo, ay nagsabi sa kanila, kayong mga pinuno sa bayan at matatanda, kung kami sa araw na ito'y sinisiyasat tungkol sa mabuting gawa na ginawa sa isang taong may sakit, na kung sa anong paraan gumaling ito, talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel, na sa pangalan ni Hesukristo ng taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay, dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila, at nangapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila, ay wala silang maitutol. Datapwat nang sila'y mga utusan na nilang magsilabas sa pulong, ay nangagsang usapan, na nangagsasabi, anong gagawin natin sa mga taong ito? Sapagkat tunay na ginawa sa pamamagitan nila ang himalang hayag sa lahat ng nangananahan sa Jerusalem, at hindi natin maikakaila. Gayon may upang huwag nang lalong kumalat sa bayan, atin silang balaan, na buhat ngayoy huwag na silang mangagsalita pa sa sinumang tao sa pangalang ito. At sila'y tinawag nila, at binalaan sila, na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita, ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Datapwat si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katuwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa Diyos, inyong hatulan, sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nakakita at nangarinig. At sila, nang mapagbalaan na nila, ay pinakawalan. Palibhasa'y hindi nangakasumpong ng anumang bagay upang sila'y kanilang mga parusahan dahil sa bayan, sapagkat niluluwalhati ng lahat ng mga tao ang Diyos dahil sa bagay na ginawa. Sapagkat may mahigit ng 40 taong gulang ang tao, na ginawan nitong himala ng pagpapagaling. At nang sila'y mga pakawalan na, ay nagsiparoon sa kanilang mga kasamahan, at iniulat ang lahat ng sa kanila'y sinabi ng mga pangulong saserdote at ng matatanda. At sila, nang kanilang marinig ito, ay nangagkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos at nangagsabi, O Panginoon, Ikaw na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat, at ng lahat ng nangasa mga yaon, na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David, na iyong lingkod ay sinabi mo, bakit nangagalit ang mga hintil, at nagsipaghaka ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan? Nagsitayong handa ang mga hari sa lupa, at ang mga pinuno ay nangagpisan-pisan, laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran, sapagkat sa katotohanan sa bayang ito'y laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, na siya mong pinahiran, ang dalawa ni Herodes at ni Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ng mga bayan ng Israel, ay nangagpisan-pisan, upang gawin ang anumang naitakdana ng iyong kamay at ng iyong pasya upang mangyari. At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga bala, at ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na salitain ang iyong salita ng buong katapangan. Samantalang iyong iniuunat ang iyong kamay upang magpagaling, at upang mangyari nawa ang mga tanda at mga kababalaghan sa pangalan ng iyong banal na si Jesus. At nang sila'y makapanalangin na, ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila, at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo,
at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. At ang karamihan ng mga nagsisisampalataya ay nangagkakaisa ang puso at kaluluwa, at sino may walang nagsabing kanyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesus, at dakilang biyaya ang sumasa kanilang lahat, sapagkat walang sinumang nasasalat sa kanila. Palibhasa'y ipinagbili ng lahat ng may mga lupa o mga bahay ang mga ito, at dinala ang mga halaga ng mga bagay na ipinagbili, at ang mga ito'y inilagay sa mga paanan ng mga apostol, at ipinamamahagi sa bawat isa, ayon sa kinakailangan ng sinuman. At si Jose, na pinamagatang Bernabe ng mga apostol, na kung liliwanagin ay anak ng pangangaral, isang Libita tubo sa Chipre, na may isang bukid ay ipinagbili ito, at dinala ang salapi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol.